Ang ating pong teksto sa umaga po na ito ay matatagpuan sa Exodus sa Old Testament. Exodus chapter 17, verses 8 to 13. Exodus chapter 17, verses 8 to 13. So kung may Biblia po kayo ay samahan niyo po ako na basahin ang ating pong teksto. Sabi niya po sa Exodus chapter 17, verse 8 to 13. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkol na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama ni Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinupuruan si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay dito hanggang sa lubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Tutuloy ko po sa verse 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayari ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue na lilipunin ko ang mga Amalekita." Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, "Itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niyo tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita." Ang Diyos po ang magpala sa kanya pong mga salita. Ayun, ang nabasa po natin na salita po ng ating pong Panginoon ay yung kwento ng pakikipaglaban ni Joshua at saka ng kanyang team sa mga Amalekites o sa mga Amalekita. Nakita din po natin doon, matagal na natin alam yung kwento na ito, ng mga bata pa lang tayo sa Sunday School, yung pakikipaglaban ni Joshua at ng kanyang team doon sa mga Amalekites habang nakataas yung kamay ni Aaron, nakataas yung kamay ni Moises doon sa nakataas yung kamay ni Moises doon sa watawat doon sa burol. So, nung mga panahon po na yun, kung isushortcut natin yung kwento, kapag nakataas yung kamay ni Moises, nananalo yung mga sila Joshua. Pero kapag nakababa, dahil kapag binababa ni Moises yung kamay niya at nangangawit siya, nananalo naman yung mga Amalekita. Dahil napansin ng mga ni Aaron at saka ni Hur yung ganong senaryo na kapag nakababa yung kamay ni Moises ay natatalo sila. Pinaupo nila ngayon atong matandang si Moises at tinaas nila, kinawitan nila yung kamay para hindi maibaba. So hanggang lumubog yung araw at natalo nila Joshua yung mga Amalekites. So yun po yung kwento po natin sa umaga po na ito. Kung papansinin po ninyo, doon sa ating pong kwento, nagtagumpay po ang mga Israelita. Hindi po ba? Nagtagumpay po ang mga Israelita laban doon sa mga Amalekita. Pero ano nga ba yung totoong sikreto kung bakit nagtagumpay itong Israel laban doon sa mga Amalekita? Israel's success depended not only on the soldiers. Hindi lang dahil dun sa dami ng mga kasama ni Joshua na nakikipaglaban dun sa mga Amalekites. Pero kung papansinin po natin at kung huhukayin po natin kung ano yung totoong nagpapanalo sa kanila, ay yun po ay dahil sa submission and support
doon sa mga leader na itinalaga ng Diyos sa kanila. Nanalo po sila, hindi dahil marami sila, nanalo sila hindi dahil magaganda yung armas nila, nanalo sila hindi dahil malalakas at na-train sila, pero ang totoo po, nanalo sila dahil sa submission at support ng mga soldiers na ito doon sa mga leaders na itinalaga ng Diyos sa kanila. When the people lifted up their leader, God lifted up the nation. Kapag itinataas po ng mga tao sa Diyos ang kanilang mga leader, itinataas ng Diyos ang buong bayan. Likewise, when we uphold our leaders in prayer, in respect, and in obedience, God blesses the church. When the people lifted up their leaders, God lifted up the nation. Naisip ko po ito, nung nabasa ko po itong lesson po na ito, sabi ko, when God lifted the leaders to God, God lifted up the nation. Sabi ko, sa isip-isip ko nung nabasa ko po ito, siguro kulang yung mga nananalangin para sa mga leaders ng ating bayan, sa mga leaders ng ating bansa, kung bakit palubog ang Pilipinas. Di po ba? Binawasan ko na nga po yung panonood ng balita kasi ang toxic, ang daming nangyayari sa Pilipinas. Napapaisip na po tuloy ako na kung anong problema. At pinaalalahanan po ko ng mga salita po ng Panginoon na ito. Sabi niya, when the people lifted up their leader, God lifted up the nation. Likewise, sa loob daw ng Iglesia, when we uphold our pastors, when we uphold our leaders in prayer, in respect, in obedience, God blesses the church. Kaya po, ang title po ng mensahe po natin sa umaga po na ito ay Your Submission. Ang atin daw po pagpapasakop. Alam niyo po, I know you have to agree with me when I say we live in a world that celebrates independence. Nabubuhay po tayo sa mundong ito na nag-e-enjoy ng kalayaan, na nag-e-enjoy ng independence, na may laya tayo na gawin ang lahat ng mga bagay na naisipan natin. May laya tayo na gawin lahat ng mga bagay na gusto natin. May laya tayo na gawin ang mga bagay na sa tingin natin ay makakapagpaganda ng buhay po natin. May laya tayo na gawin yung mga bagay na yun in our own way sa ating sariling pamamaraan. Pero ang tawag po ng Panginoon sa atin is for us to have the higher path, which is our way to submission. Maaaring sasabihin po ng ibang tao, nagpapasakit ka, nagpapasakot ka dyan sa mga tao na yan, nagpapasakot ka sa boss mo, nagpapasakot ka sa pastor mo, nagpapasakot ka sa mga leaders ng bayan, sa leaders ng mga bansa. Hindi ka ba napapagod? Hindi po ba? Bakit hindi mo na lang gawin yung sarili mo? Bakit hindi mo na lang gawin yung mga bagay na yan ang naaayon sa kagustuhan mo? Hindi ba mas lalo kang nagmumukhang mahina? Hindi ba? Yung kasi yung connotation ng iba na kapag nagpapasakop tayo sa mga leaders, nagpapasakop tayo, lalo na kung tayo po ay may say sa buhay, hindi po ba? Nagpapasakop tayo dun sa mga boss natin or dun sa mga leaders natin, sasabihin ng ibang tao natin, pumapayag lang yung kinakaya-kaya ka lang ng mga ano na yan. Pag pumapayag lang kinakaya-kaya ka lang ng boss mo na yan. You can do better. You can do best. Di po ba? Maaaring sa tingin ng iba, yung submission o yung pagpapasakop ay isang kahinaan.
Pero sa ating po bilang mga Kristiyano, dapat ang definition natin ng submission ay surrender with trust. Sabi niya po, submission is not weakness, it's surrender with trust. Sa Tagalog, ang pagsuko ng may pagtitiwala. Kapag nagsumusuko tayo, at the same time, nagtitiwala tayo sa pinagsukuan natin ng buhay natin, that is the way to submission. And it means saying, Lord, not my will, but your will be done. Hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Ayan, kung titingnan po natin, hindi po ba parang madalas na natin nakikita, madalas na natin nababasa natin itong mga katagal na ito, na verse sa Bible, not my will, but your will be done. Ang kalooban mo at hindi ang kalooban ko. You know, bilang mga Kristiyano po, when we make submission a habit, we live with peace, direction, and divine favor. Kapag daw po tayo ay namuhay ng may pagsuko, ng may pagtitiwala, we will live ng may kapayapaan, ng may direksyon, at may banal na pabor na nanggagaling sa Diyos. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo yung ilan sa mga puntos na maaaring mag-direct sa atin papunta sa kung paano dapat tayo susuko, kung paano dapat tayo magsusurrender, kung paano dapat tayo magpapasako. Una, sa ating Panginoon, at dahil nagpasakop tayo sa ating Panginoon, magpapasakop din tayo sa mga leaders na itinalaga ng Panginoon. Yamang tayo po ngayon ay nagsiselebrate ng Pastor's Appreciation Day. We honor God, the God's chosen favor. Ang mga taong inappoint ng Panginoon para alagaan po tayo. Una, sabi niya po dito, submission begins with trust. Sa Proverbs chapter 3, Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang totoo daw pong pagpapasakop, ang kahulugan daw po ng totoong pagpapasakop ay pagtitiwala na ang plano ng Diyos ay mas matalino kaysa sa sarili nating mga plano. Na yung plano ng Diyos sa buhay daw po natin ay mas matalino kaysa sa sarili nating plano. Maaaring hindi po natin naiintindihan kung bakit inaalaw o pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin ang mga bagay-bagay, kung bakit inaalaw ng Panginoon na tayo ay maghirap, na tayo ay magkasakit, na tayo ay magkaroon ng mga iba't ibang pinagdadaanan na circumstances, but we trust His character. Makikita po natin na habang nagtitiwala tayo sa character ng Panginoon, na kaya tayong iligtas at kaya tayong tulungan ng Panginoon, maiintindihan po natin na ang kailangan pala dapat talaga natin ay magtiwala lamang sa Kanya. At ang pagtitiwala natin sa Kanya, ang ibig sabihin nun ay submission. Jesus trusted the Father even when it led to the cross. Kung maalala po natin ang kwento ng pagkapako ng Panginoong Jesus sa krus. Nagtiwala siya sa Panginoon. Nagtiwala siya sa Diyos Ama. Kahit na ang kapalit nun ay yung buhay niya. Kaya po, maaaring ngayon, ang tawag sa atin ng ating Panginoon ay mag-develop daw po tayo ng habit o ng routine na nagsasabi, Lord, I trust you, especially when life doesn't make sense. Kahit na hindi natin maintindihan yung mga bagay, mas dapat lalo po tayo magtitiwala sa ating pong Panginoon. Nawa po sabi niya dito, ang i-develop daw po natin, kapag dumadaan tayo sa mga mahihirap na mga bagay, ay ang habit daw po dapat natin ay, Lord, I trust you na prayer. When we submit, we trust God that God's plan is wiser than
our plan. Pangalawa po, sabi niya po dito, submission requires surrendered will. Sabi niya po sa Luke chapter 22 verse 42, sabi niya po dito, submission requires the surrendered will. Pinakita po ng ating Panginoong Jesus na ang submission daw po, it's not just believing. Na ang pagpapasakop daw po ay hindi natin pwedeng i-equate yung pagpapasakop dun sa merely paniniwala. Hindi natin pwedeng i-equate na ang paniniwala ay katumbas din ng pagpapasakop. Kasi ang pagpapasakop daw po, or ang pag-submit daw po natin, it's obeying even when it hurts. We cannot equate submission to merely believing. Because believing is just believing, but submission is obeying even when it hurts. Even in the hardest battles we fight, and actually, na-realize ko po, the hardest battles we fight are not outside us, but it's inside, which is the battle of our will. Submission means letting go of control and allowing God to lead. Kapag daw gumagawa tayo ng malalaking desisyon, kahit na maliliit pong desisyon, we should pause, we should pray, Lord, is this your will or is this mine? So make this prayer our daily habit, which is to evaluate the way, is it the will of the Lord or is it your will? So dapat daw po natin makita yun sa ating po mga buhay. Pangatlo po, sabi niyo po dito, submission leads to strength, not weakness. Sabi po natin kanina dun sa introduction ay maaaring yung submission, ang definition ng submission sa iba ay weakness. But it's actually a surrender with trust. Kaya tingnan po natin dito po sa pangatlong punto, sabi niya, submission leads to strength, not weakness. Maaaring, sabi niya po dito, the world sees submission as defeat, but the Bible sees it as the path to victory. So, ibig pong sabihin, kapag hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon, we are away from the path to victory. Dahil sabi nga po natin kanina, yung paniniwala ay ibang bagay yun sa pagpapasakop. Yung paniniwala, maaaring pag naniwala ka, nag-o-obey ka, pero pag nagpasakop ka, mag-o-obey ka pa din kahit na mahirap, kahit sa tingin mo ay hindi nyo kaya. Kung babalikan po natin yung kwento kanina ni Josue at saka ng mga Amalekita at saka ni Moises. Kung babalikan po natin yun, nagpasakop na kanina po natin na actually kung yung mga naunang verse po doon, nauuhaw itong mga Israelita. Dahil papunta po sila sa promised land, nauuhaw itong mga Israelita at walang tubig. Sabi niya, ano ba? Nalaman na tayo, papatayin mo kami. Yun po yung nandun sa mga naunang verse. Tapos, kakaroon na ng doubt itong mga Israelita dun sa direksyon kung saan sila pupunta. At inutusan ng Diyos at nag-question na din si Moises kay Yahweh. Sabi niya, Yahweh, Lord, ano bang gagawin ko? Nawawala na ng faith itong mga kasama ko dahil sa buhaw nila. Tapos sabi ni Yahweh, ihampas mo yung tungkod mo doon sa may ilog, kasi ito po yung ilog na yun, at bubukal yung tubig, nakainom po yung mga Israelita. Kaya nagkaroon sila na-renew yung lakas nila. Kaya nanalo sila doon sa laban against the Amalekites. The hardest battles we fight are not outside us. Hindi daw po yung mga laban daw, yung mga pinakamahihirap na laban daw po sa buhay ay wala sa labas ng ating pagkatao. Wala yan sa mga problemang dumadating sa iyo, wala yan sa mga outward na mga bagay-bagay, kundi
ang pinakamalakas na kalaban daw po natin ay yung ating sariling kalooban. Asaan daw po ba yung kalooban natin? Naalala ko po nung Wednesday, meron po kaming meeting with Shed Commissioner Desiderio Apa. At ang sabi po niya na tumatak po sa akin ay ito. Sabi niya po, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday's logic. Hiniram niya po ito kay Peter Drucker. Sabi po ni Shed Commissioner, yung turbulence po, ito pa yung parang pag-alog. Yung hindi daw po, ang nakakatakot daw po, sa pagsumakay tayo ng aeroplano, ang nakakatakot daw po, hindi daw po nakakatakot yung pag-alog. Ang nakakatakot daw po ay yung pag-act natin towards dun sa pag-alog. Yung mga actions natin towards dun sa pag-alog, yun daw po yung nakakatakot na bagay. Kasi yung pag-alog po na yun, yung turbulence na yun, ay bahagi ng biyahe. Bahagi po yun ng biyahe. Pero kapag ikaw ay nagpanik, kapag ikaw ay tumayo sa pinaupuan mo, hindi ka nag-seatbelt, nagpanik ka na, tumakbo ka na, mas yun daw po ang totoong nakakatakot. Kaya isang paalala po para sa ating lahat, katulad ng turbulence sa loob ng aeroplano, magpapasakot po tayo kapag may turbulence sa aeroplano, kahit gano'n sa bus kapag may turbulence doon sa bus, magpapasakot tayo sa ating driver. Hindi po ba? Nagtitiwala tayo sa driver na kayang idaan ng driver na ito yung bus doon sa mas ayos na daan. Ganon din po ang pagtitiwala po natin sa Panginoon, nagpapasakot tayo sa Kanya. Because submission means letting go of control and allowing God to lead. When we submit to God, we gain the authority to resist the devil. Maaaring sinasabi po ng iba na ang pagpapasakot natin sa Diyos ay isang kahinaan, pero ito po ay totoong kalakasan. Dahil kapag nagpasakot daw po tayo sa ating Panginoon, nakakakuha tayo ng authority to resist the devil. Ang isang pinaka-importante requirement po, isang pinaka-importante ingredient po sa pag pinag-usapan po natin ang submission o ang pagpapasakot natin ay yung salitang humility o sa Tagalog, kababaang loob. Alam niyo po, ang kababaang loob po ay nag-aanyaya ng grasya. Hindi po ba? Dahil kapag mababang loob ka, dumadating sa iyo ang grasya. Pero kapag mapagmataas ka, di po ba? Kino-question. Parang malaking question po. Naalala niyo po nung pandemic. Di po ba? Kapag may mga ayuda. Kahit ngayon po yata may mga rasyon ng bigas, ganyan. Tapos, kapag yung mga namamahagi ng mga nagrarasyon ng bigas, pino-question nila yung mga mapupormang mga nanay, hindi po ba? Mayaman-yaman mo, nakapila ka dito. Di ba? Kaya kapag yung iba nakikipila sa mga gano'n ay nagsusuot ng pambahay lang para hindi halatang marami silang pera. Hindi po ba? Para hindi halatang, para mabigyan sila at para hindi na sila questionin. Dahil kapag yung mga pumipila sa mga rasyon ng mga magagarang mga damit, hindi po ba? Parang pino-question, bakit nakapila ito? Kahit may mga tao nakakakita, bakit nakapila yan dito? Yung maganda-ganda ng damit, kakapal ng alakas. Hindi po ba? Pino-question. Pero kapag mababang loob ka, kapag nagdamit ka lang ng pambahay, umila ka doon, bibigyan ka nila ng wala. Hindi ka nila i-judge. Bibigyan ka nila ng bigas o bibigyan ka nila ng ayuda. Hindi po ba? Because humility invites grace. And grace gives power to overcome. Kung babalikan po natin yung kwento kanina, like yung mga soldier na under ng command, dahil ang leader po nila ay si Joshua, ang leader naman ni Joshua ay si Moises. Like those soldiers under command, our strength comes out from doing our own thing.
not from doing our own thing, but from aligning with the commander's will. Tatandaan po natin, our strength comes not from doing our own thing, but from aligning with the commander's will. Kung wala po tayong mga leaders, kung wala po tayong driver, hindi po ba? Hindi tayo makakarating dun sa mga bagay na gusto natin, sa mga lugar na gusto natin puntahan. Gayun din po, sa loob ng iglesia, kung hindi tayo pangungunahan ng ating pong mga leaders, sa katauhan ng mga taong itinalaga ng Diyos dito sa lugar po na ito, ay hindi natin mapupuntahan. Hindi ang lalim ng ating pong pananampalataya. Kaya isang bagay na pinaka-importante po sa lahat ay magpasakop tayo sa Diyos at sa mga leaders na itinalaga ng Diyos. Pang-apat po, sabi niya po dito, submission must be practiced daily. Dahil sabi niya po sa Lucas chapter 9 verse 23, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. When we talk about submission, it's not a one-time act, my dear brothers and sisters. It is the daily decision. Ang pagpapasakop daw po hindi isang beses lang, nung revival namin, nagpasakop na ako sa Diyos eh. Nung umattend ako ng women's prayer rally, ay nagpasakop na ako sa Diyos eh, okay na yun. It's not a one-time act, my brothers and sisters. It's a daily decision. We build this habit by consistent prayer, by consistent reading God's Word, by consistently being obedient in small things. Alam na po natin yung mga bagay po na yun. And when we talk about submission as we practice it daily, maliit na bagay lang po pero may malaking epekto sa ating buhay. When you wake up every day, begin your day with this prayer. Lord, I submit my thoughts, words, and plans to you today. Yun po, kahit yung isang sentence lang na panalangin na yun every day. As we make it a habit to submit to the Lord daily. And I want to focus on number 5. Yung panglima po, dahil po tayo po ngayon ay nag-celebrate nga ng Pastor's Appreciation Day, gusto ko mag-focus dito sa panglima, which is submission to our leaders is submission to God. Ang pagpapasakop daw po natin sa ating mga leaders sa loob ng iglesia ay pagpapasakop din natin sa Diyos. Sabi niya po sa Hebrew chapter 13 verse 17, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Ang Panginoon po ay naglagay ng mga leaders sa ating iglesia, sa katauhan po ni Pastor Gary, sa katauhan po ni Pastor Blitz. At ang Panginoon din po ang naglagay ng mga leaders sa ating pong gobyerno, di po ba? Sa ating pong gobyerno, to guide and to protect us. Alam niyo po, dalawang bagay na hindi ko po alam kung ako lang, pero hindi naman po sa pagiging apolitical o yung walang pinapanigang political views. Ako po ay namako sa sarili ko, lalo na nung election, na hindi ako makikipag-away sa dalawang bagay. Hindi po ako makikipag-away sa dalawang bagay. Una, sa religion. Kapag po ang religion ang pinag-uusapan, tatayuan ko kung ano yung pinaniniwalaan ko, pero hindi ako makikipag-away. Pangalawa, hindi ako makikipag-away tungkol sa politika. Hindi po ako may political view ako, pero hindi ko yun ilalaban sa pakikipag-away. May political view ka, nakasakay ako sa sarili mong bangka, magkaiba yung direction natin, hindi talaga tayo magtatakbo. Yun po yung dalawang bagay na pinangako ko sa sarili ko na hindi ako makikipagtalo o makikipag-away pagdating sa religiyon at pagdating sa political views. Kasi ang paniniwala ko po, bukod sa kami po ay mga kawali ng gobyerno, at kapag kawali ka kasi ng gobyerno ay
magpasakot ka talaga sa leader mo. Di po ba? Ganun po kasi. Kapag kawali ka ng gobyerno, magpasakot tayo sa gobyerno. Ang paniniwala ko po kasi, nakalagay na sa Bible, ang Panginoon ang naglalagay ng mga leader sa gobyerno, mula sa barangay hanggang sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ang Panginoon ang naglalagay doon, sino ako para questionin yun? Di po ba? Kung hindi nanalo yung manok ko, okay lang yun. Sino ako para questionin yung inilagay ng Diyos doon sa lugar na yun? Kaya sabi ko, hindi ako makikipag-away pagdating sa politika. Tinatanong ako ng mga opisina ko po, pero sabi ko, kung sinong manalo, doon ako. Yun po yung lagi kong sinasabi. Kasi wala naman tayong choice. Kahit hindi natin manok yung nanalo, o kahit hindi natin gusto yung leader na nilagay ng Diyos dun sa lugar na yun, o dun sa gobyerno, o dun sa loob ng simbahan, kahit hindi natin gusto yung mga tao na yun, wala naman tayong choice kundi magpasako. Wala naman tayong choice kundi sundin yung mga direksyon nila dun sa loob ng opisina, sa loob ng simbahan, sa kahit saang lugar pa man. Binigyan tayo ng pagkakataon para mamili, okay na yun. Di po ba? Pero yung questionin kung sino yung nanalo, kung bakit din yung direksyon, wala po tayo para sa posisyon para gawin po yung mga bagay yun. God places leaders, our pastors, our teachers, our parents, and even the government officials to guide and protect us. When we honor and submit to godly authority, we show our obedience to God Himself. Kapag nagpasakot po tayo sa ating pong mga leaders, kahit godly authority yan eh, ang Diyos ang naglagay dyan. Ang Diyos ang naglagay kay pastor sa lugar na yan. When we honor and submit to godly authority, we show our obedience to God Himself. Refusing to submit to rightful leadership often leads to disorder, to pride, to disunity. Alam niyo po, kapag daw po, once na i-refuse natin yung pag-submit natin yung pagpapasakot natin doon sa mga leaders na itinalaga ng Diyos, doon po nagsisimula ang kaguluhan, ang disorder, ang pride, ang disunity. Doon po nagsisimula maging magulo sa loob ng simbahan. Doon po nagsisimula ang pride. Hindi na ako magsisimba, yan naman si pastor. Doon po nagsisimula ang pagkakawatak. Mapalad po tayo dito sa ating pong church kasi hindi po katulad ng ibang mga church, lalo na po nung nasa district pa ako talaga. Nung nasa district pa po kami. Talagang may mga church po, hindi ko na po papangalanan yung mga churches na yun. May mga church talagang nagsusulat para mapalitan yung pastor nila. Ganun po kalala. At nakalagay doon sa sulat kung ano yung mga yung mga reklamo nila tungkol doon sa pastor nila. At marami naka-stipulate pa doon na marami nang hindi nagsisimba dahil ganito ang sitwasyon, marami nang hindi nagbibigay kasi ganito ang sitwasyon. Ibig mong sabihin, hindi kasi sila nagpasakop doon sa godly authority. Mapalad po tayo sa church at binigyan tayo ng mga pastor na mahuhusay, matatalino, at may malaking puso sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po ba? At hindi naman tayong gulo dito sa loob ng ating church. Wala naman tayong pride dito sa loob ng ating church. Wala naman tayong disunity dito sa loob ng church. Dahil nagsisimula daw po yun, yung mga bagay na yun, sa pagtanggi mo na magpasakaw sa leader na itinalaga ng Diyos. Kung babasahin po natin yung 1 Samuel, yun po yung kwento ni David, nung siya po ay nagpasakop kay Haring Saul, sa kanyang authority, sa authority ni King Saul. Nagpasakop si David. Kahit na ang gusto ni King Saul doon ay pahanap si David at patayin. Yun po yung goal ni Saul doon eh. Sabi niya, hanapin niyo si David, patayin niyo siya. Pero, tingnan po ninyo yung character ni David. Ang sabi po ni David,
Sa 1 Samuel chapter 24, I will not lift my hand against the Lord's anointed. Hindi ko, ano ba yung lift my hand? Hindi ko sasalingin ang taong itinalaga ng Diyos para sa akin. I will not lift my hand against the Lord's anointed. Titingnan po ninyo, under na ng kapahamakan hindi nga lang kapahamakan, kamatayan na nga yung ini-order ni David, ni Saul para kay David. Pero tingnan niyo po yung submission ni David, sabi niya, I will not lift my hand to the Lord's anointed. Kumbaga, hindi ko kukontrahin kung ano yung gagawin sa akin ni Hari Saul. That's submission. Tingnan niyo po parang magpapasubmit ka doon sa taong gusto pumatay sa iyo. Hindi po ba parang yun yung question? Magpapasubmit ka doon sa taong gusto pumatay sa iyo. Jesus submitted to earthly authorities, even paying taxes. Hindi po ba? Kahit ang Panginoong Jesus po ay nagpasakop siya doon sa mga tao na huli sa Kanya, sa mga tao na nagpako sa Kanya sa krus, nagpasakop siya doon para mangyari yung kalooban ng Diyos. Ano po yung gusto ipakitang bagay sa atin itong aralin na ito tungkol sa pagpapasakop? Sabi niya po dito, we must learn to submit with humility, even when you don't always agree. Hindi po ba? Even when you don't always agree, as long as it doesn't contradict the Bible. Maaaring tayo po, may mga instances, hindi ko naman po sinasabing ano, po ba? May mga pagkakataon yung isip natin kumukontra kay pastor. Hindi po ba? Hindi ba gusto mo mangyari ni pastor? May mga pagkakataon na yung isip natin ay kumukontra din dun sa kagustuhan ng mga leaders natin. Hindi po ba? May mga pagkakataon na mapapag-question tayo na may mga pagkakataon na mapapag-question natin yung mga decisions ng mga leaders natin. Yun ba yung gusto mangyari kaya ni pastor? Yung parang ganun yung nature ng isip po natin. Even when we don't always agree, alam ko po, even when we don't always agree, napapractice po natin, sige na kayo yung gusto gawin ni pastor, supportahan na lang natin siya. And that is one act of humility. That is one act of submission to our leaders. Alam niyo po, ito po si Pastor Gary, si Pastor Fritz. Malaki po ang puso ng mga pastor po na yan. Sinasabi nga po ni Pastor Gary sa atin, di ba, madalas na, kung meron po kayo gustong sabihin niyo po, hindi po ba, lalo na kapag LDA meeting, kung may mga gusto kayong sabihin, kung may mga gusto kayong i-open natin, pag-usapan natin. Kung may mga gusto kayong itama, yun yung gusto kong attitude ni Pastor. Kung may mga gusto kayong itama tungkol sa akin, sabihin niyo po. Hindi po ba? Because kung hindi natin sasabihin, kung hindi rin po nila malalaman. And the way how we submit to our pastors, the way how to submit to our pastors with humility, even when we don't agree, as long as it doesn't contradict the Bible, that is to submit. That is submission. That is Christian submission. Pero tingnan niyo naman po, hindi po ba? Dahil nagpasakop tayo dun sa mga inisyatibo ng ating mga pastor, dahil nagpasakop tayo dun sa mga kagustuhan ng ating mga pastor, even when it seems to be impossible, they lead us to greater heights. Hindi po tayo magkakaroon ng ganitong malaking building kung hindi dahil sa initiative ni na pastor. Kahit kung unang question natin, kaya ba natin yun? Pero dahil nagpasakop tayo sa kagustuhan ni pastor, andito na po tayo ngayon. Hindi po ba? At marami pa po tayong mga pagsasamahan ng mga project, marami pa po tayong pagsasamahan ng mga pagawain. At kapag nagpasakop po tayo doon, sabi po, ang pangako po ng Diyos, submission brings blessing, submission brings favor, because God works through order. Because dahil daw po ang Diyos ay
nagtatrabaho ng may kaayusan. Today, as we celebrate Pastors Appreciation Day, we are not only saying thank you to Pastor Gary, we are not only saying thank you to Pastor Briggs, thank you to Pastor Karen, thank you to Pastor April, but we are also reminded of the truth that strengthens the church. Ano po yung mga katotohanan na yun? Number one, God blesses the people who honor and submit to their spiritual leaders. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong gumagalang at nagpapasakop sa mga leaders ng iglesia. In a world that often rejects authority, the Bible calls us to a higher standard, which is the habit of submission. It is more than respect. Submission is more than respect. It's actually a lifestyle of obedience, a lifestyle of humility, a lifestyle of trust to God's appointed leaders. When we honor our pastors, we also honor the Lord who called them. Kapag in-honor daw, kapag iginalang at binigyang dangal daw po natin ng ating pong mga pastor, ay binibigyang dangal din po natin ang Panginoon na tumawag sa kanila. Alam niyo po, kumbaga sa kulay dark green. Dark green po yung naghihintay na buhay. Sana, kay Pastor Gary, kay Pastor Briggs, dahil sa talinong meron sila, dahil sa skills na meron sila, napakalago po sana ng buhay na meron sila. Pero dahil po, pinili nila na magpasakit sa Diyos, pinili nila na magpasakop sa Diyos at sumunod sa Diyos. Hindi po ba? Andito po sila sa atin ngayon. Yun daw po yung dapat nating ipagpasalamat. Tingnan po natin. Noon pong nilabanan, balikan natin yung kwento. Noong nilabanan ng mga Israelita, yung mga Amalekita, si Moises, anong ginawa niya? Umakyat siya sa Porol, kasama ni Aaron at saka ni Hur. At habang nakataas yung kamay ni Moises, nananalo yung mga Israelita. Kapag napapagod yung kamay ni Moises, natatalo ang mga Israelita. Pero dahil sa suporta ni Aaron at saka ni Hur kay Moises, anong ginawa nila? Kumuha sila ng bato, pinaupo nila si Moises. At tinulungan nila, sinuportahan nila yung kamay ni Moises para hindi mangawit at hindi bumaba hanggang sa lubog yung araw at nanalo sila. I want to conclude that according to our Bible story, submission is not about the position. Hindi na ako nagkurado niya, hindi naman ako pastor, yung pastor lang gumagawa niya. Submission is not about the position, it's about the posture. Hindi po ba? Yan po pa yung mga pastor po natin, kumbaga sila si Moises. Kung hindi susuportahan ni Aaron at saka ni Hur, yung ngawit ng kamay ng mga pastor natin, yung ngawit na meron yung kamay ng ating pong mga ni Moises, kung hindi natin susuportahan yung mga initiative ng ating pong mga pastor, hindi po tayo mananalo. Hindi po tayo mananalo. Tayo daw po dapat, bilang mga miyembro ng church na ito, tayo daw po dapat ay maging si Aaron at maging si Hur na sumusuporta sa pagtaas ng kamay ni Moises, sa pagtaas at pagkapanalo ng ating pong church. It's about the posture. Anong posture daw po ng puso ang dapat na meron tayo para magpasakop sa Panginoon? A heart that kneels before God can easily walk under godly leadership. Kapag ang puso daw po natin ay nakaluhod sa ating pong Panginoon, madali lang para sa atin ang sumunod sa mga leaders po natin. Let us be reminded that when we submit to God's appointed leaders,
we align ourselves with God's blessings. Kaya kung gusto po natin ng pagpapala, ay magpasakop daw po tayo sa ating pong mga leaders. Dahil ang pagpapasakop natin sa ating pong mga leaders ay pagpapasakop din natin sa ating Diyos. It is a call. Ito daw po mensahe na narinig po natin sa umaga po na ito ay tawag po ito para sa habit ng submission, habit of submission. Daily, joyfully, prayerfully, let us submit so that our church may continue to grow strong, united, and filled with grace. Ang hamon po sa atin ngayong umaga po na ito, when you make it a habit to pray for our pastors, when you make it a habit to support the vision of our pastors, when we make it a habit to honor their leadership. Because when we hold up our leaders' hands, God lifts up the whole church. Kaya po pala, kapag eleksyon, yung mga nananalo, tinataas ang kamay. Di po ba? Tinataas ang kamay ng mga nananalo sa eleksyon. Because that is manifestation. That when we hold up our leaders' hands, God lifts up the whole church. Taas po natin yung kamay ng ating mga pastor sa lahat ng kanila po mga initiative. Dahil kapag ginawa po natin yung katulad ng pagtaas ni Hura at saka ni Aaron sa kamay ni Moises, doon nakikipaglaban si Josue sa mga Amalekita, nanalo po sila. Nawa po, ang response natin doon sa challenge natin sa umaga po na ito ay yes, I will pray for our pastor, I will support their vision, and I will honor their leadership. Balikan ko po, even when we don't always agree. Even when we don't always agree, I will support. Manalangin po tayo.